Si Lee Jae-ha ay ang prinsipe ng monarkiya ng South Korea at mula pagkabata, siya ay mas matalino kaysa sa karaniwan na may gihig na umaabot sa 187. Gayunpaman, si Jae-ha ay palaging nagpapakita ng pagiging mapaglaro at hindi nakikinig. Minsan ay dinala siya ng kanyang ina sa paaralan upang mag-aral. Isang batang babae ang lumapit upang magbigay ng bulaklak sa reyna at tinanong ni Jae-ha kung sino siya, kung gaano siya katanda at mukha siyang medyo maganda. Ako ay 13 taong gulang, kamahalan. Pumunta ka sa palasyo ko bukas na nagpatawa sa lahat ng malakas. Sinabi ng punong guro na kung dadaan ang prinsipe sa paaralan ng mga babae, makikita niya ang maraming magagandang babae na tulad nito. Gayunpaman, hindi na binanggit ni Jae-ha ang tungkol doon at sa halip ay nagtanong kung nasaan ang kanyang kuya. At pagkatapos ay pumasok na lang siya. Sa sandaling ito, si Jae-kang ay napapaligiran ng isang grupo ng mga kaibigan sa silid-aralan. Patuloy silang naghahanap ng away sa kanya at sinabi na ang kanilang ama ay nagbigay ng 500 milyong won sa Royal Palace para lang sa kanila para kumain at matulog. Biglang, sinipa ni Jae-ha ang pinto at pumasok. Anong ginagawa ninyo? Nakita niya ang isang tao na yakap ang kanyang kuya. Tumakbo si Jae-ha upang hilahin ito, ngunit hindi inaasahang tinusok siya ni Bong-gu gamit ang isang panulat. Sa sandaling ito, tumakbo ang mga gwardiya upang itulak ang mga ito palayo. Takot na takot, isinuksok ni Bong-gu ang panulat sa kanyang bulsa at pagkatapos ay pinarusahan si Jae-ha na manatili sa silid ng nag-iisa. Pumasok si Jae-kang upang pahira ng gamot ang kanyang nakababatang kapatid at tinawagan niya ang punong kawani upang hilingin na panatilihin itong lihim sa kanilang ina. Nahuli mo ba ang bastard na sumaksak sa akin ng bolpen? Hindi ko siya nahanap, ngunit bakit ka nag-aalala sa akin? Natatakot akong masaktan ka. Kung mangyari iyon, magkakaroon ng malaking gulo. Dahil ikaw ang magiging hari, kung masaktan ka, maaari akong maging hari, ngunit ayaw ko talaga. Kaya umalis si Jae-kang, ikinulong ang pinto, kahit pa kumatok at tumawag si Jae-ha. Gayunpaman, walang sumagot at si Jae-ha, nabigo, ay tumalikod at napansin ang isang tao na nagsusulat ng "Ako ang hari" sa bintana, ngunit hindi niya makita ng malinaw ang mukha ng taong iyon. Pagkalipas ng 23 taon, dinala si Jae-ha para sa pagsasanay sa isang espesyal na kapaligiran ng militar, ngunit hindi niya ito matiis at tumakas. Patuloy siyang nagsasabi, "Pakiusap, dalhin ninyo ako sa ospital." Nang biglang tumawid ang mga matataas na opisyal ng North Korea sa hangganan upang dumalo sa isang kumperensya sa South Korea. Sa Royal Palace, si Lee Jae-kang ay isa ng hari ng South Korea. Pumasok siya sa silid ng kumperensya na may maringal na hitsura na nagsasabing 23 taon na ang nakakaraan. Ang hari ay laging nagnanais na ang mga sundalo ng North at South Korea ay magsama-sama at magsasanay. Ang pangarap na iyon ay malapit ng maging katotohanan pagkatapos ng 23 taon at iyon ay ang pandaigdigang kompetisyon ng mga matataas na opisyal. Mayroong 16 na bansa sa kabuuan na nakikipagkompetensya para sa mabuting kalooban. Ang mga opisyal ng North at South Korea ay magsasama-sama upang bumuo ng isang natatanging koponan. At ang mga tao ng dalawang bansa ay magiging panatag ng hindi nag-aalala tungkol sa digmaan. Matapos ang talumpati ng hari, formal na nilagdaan ng dalawang bansa ang kasunduan. Nagkamayan sila bilang kooperasyon sa gitna ng malakas na palakpakan ng hari at ng matataas na opisyal ng dalawang bansa. Sa piging, tinanong ng hari kung nakapagpasya na ang panig ng North Korea kung aling mga opisyal ang pipiliin. "Marahil ay pipiliin ko ang aking anak na babae na mamahala sa kompetisyong ito." Siya ay si Kim Hang-a, ang pinakadakilang babaeng sundalo ng North Korea, na itinuturing na isang alamat sa hilaga na may maraming talento sa estratehiya militar at walang kapantay na kagandahan. Gayunpaman, ayaw ni Hang-a na lumahok sa proseso ng pagpili upang mahanap ang pinakamahusay na tao upang makipagkompetensya. Ngunit nakita niya ang kanyang superior na nagrereklamo dahil walang mas mahusay kaysa sa kanya doon. Walang magawa, sumali si Hang-a sa kompetisyon. Sa simula, pantay ang lakas ng dalawang panig. At si Hang-a ay napatumba pa ng kalaban. Galit, sinipa niya ito, napatumba ito at nanalo. Pagbalik sa kanyang silid, nag-ayos si Hang-a para sa isang date. Masigla siyang tumakbo upang makita ang kanyang dalawang kaibigan. Binalaan nila siya na sa pagkakataong ito ay dapat siyang magtagumpay dahil ipinakilala na nila siya sa 5 tao at lahat ay nabigo. Kung nanginginig ka, mahirap na mapaunlad ang relasyon. Biglang, narinig ang pagdating ng tren, nagpaalam si Hang-a at tumakbo. Nang makita ang taong nagpakilala sa kanila, sinubukan ni Hang-a na maging kalmado at inabot ang kamay nito, ngunit napansin ito. Yumuko siya upang humingi ng paumanhin, ngunit hinawakan niya ang kanyang kamay, hinila siya sa isang sulok at tinangkang halikan siya. Ngunit dahil sa reflexes, sinira ni Hang-a ang halik. Bigla siyang nagulat, binitawan at humingi ng paumanhin na ikinagalit niya at umalis. Tumayo si Hang-a at tiningnan ang kanyang kamay, malungkot ang kanyang puso. Pagbalik sa opisina, inutusan siya ng kanyang superior na sumali sa sesyon ng pagsasanay, ngunit patuloy na tumanggi si Hang-a. Kinailangan ng kanyang superior na pilitin siya bago siya sumang-ayon. At napakabilis, dumating ang araw na umalis si Hang-a patungong South Korea ayon sa utos. Pagtawid sa gate ng hangganan sa pagitan ng dalawang bansa, dumating din ang mga reporter upang magbigay ng malawak na saklaw. Inihayag nila sa publiko na ang mga opisyal ng North Korea ay pupunta sa South Korea para bumisita. Magsasanay sila ng magkasama upang makipagkompetensya laban sa mga opisyal mula sa 16 na bansa. Ito ang unang pagkakataon ni Hang-a sa South Korea. Nagulat siya nang makita ang malalaking billboard sa labas. Puno ng mga sikat na mang-aawit at artista na paborito niya. Biglang, naalala ni Hang-a ang sinabi ng kanyang superior. Basta manalo siya ng 3 place sa kompetisyon. Ang premyo niya ay makikipagkita sa prinsipe ng Korea.
Muling nagsimulang mangarap si Hang-a. Pagdating sa palasyo, 3 tao ang masusing sinuri. Kailangan nilang alisin ang anumang metal na bagay na isignal ng makina. Gayunpaman, kahit na inalis nila ang kanilang jacket at maging ang kanilang medyas, hindi pa rin sila pinapayagang pumasok na lubos na ikinainis ni Hang-a. Sa kabutihang palad, lumabas si Secretary General Kim at hiniling sa kanila na sumunod sa kanya. Pumasok ang 3 tao at tumayo ng matuwid, nagbigay pugay sa hari alinsunod sa etiketa ng militar. Lumapit ang kanyang kamahalan at nakipagkamay sa bawat isa. Pinagmamalaki ng ama ni Hang-a na ipinakilala sa hari na ito ang aking anak na babae, habang sa kabilang panig, lumapit si Sergeant Jae-ha upang batiin ang kanyang superior. Binigyan siya ng kanyang superior ng regalo na siyang simbolo ng puso ng militar na lubos na ikinatuwa ni Jae-ha. Pagkatapos ay hinikayat siyang pirmahan ang mga dokumento. Susunod, nagpalit ng uniforme si Jae-ha bilang paghahanda sa pagdating ng hari. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating din ang hari. Masigla niyang itinaas ang kanyang kamay at binasa ang panunumpa na mananatiling tapat sa konstitusyon ng South Korea. Pagkatapos nito, isinuot ng hari ang simbolo ng militar sa kanyang jacket. Pagkatapos ay sumakay siya sa kotse kasama ang kanyang kuya upang bumalik sa palasyo. Inakala ni Jae-ha na magkakaroon siya ng pahinga kapag umalis siya sa militar. Ngunit, narinig niya ang balita na kailangan niyang sumali sa pagsasanay kasama ang mga opisyal ng North Korea upang lumahok sa internasyonal na kompetisyon ng mga opisyal. Mariing tumutol si Jae-ha sa kanyang kuya. Gayunpaman, ipinakita ng hari ang mga dokumento na pinirmahan ni Jae-ha na sumasang-ayon na lumahok. Sa sandaling ito, nalaman niyang naloko siya. Nagmakaawa siya sa kanyang kuya dahil isa lamang akong sarhento at wala akong kakayahan. Dahil ba sa kapayapaan sa pagitan ng North at South Korea, ay pinipilit mo akong gawin ito. Tulungan mo akong makabuo ng magandang relasyon sa pagitan ng dalawang Korea. Gayunpaman, mariing tumanggi pa rin si Jae-ha. Noon, nagtungo si Hang-a upang makipagkita sa mga commander ng North Korea ayon sa utos. Ngayon ang North at South Korea ay lalahok sa pandaigdigang kompetisyon ng mga opisyal. Ikaw ang mamumuno sa piling pangkat ng mga opisyal ng ating bansa. Sisimulan kong muling isilang ang sarili ko bilang isang mandirigma upang hindi mabigo ang tiwala ng mga pinuno. Nakilala mo na ba ang mga opisyal ng South Korea? Nagbasa lang ako ng ilang dokumento tungkol sa kanila. Kabilang sa mga opisyal ay isang prinsipe. Sa kabilang panig, binasa ni Secretary General Kim ang utos na nagpapatalsik kay Jae-ha mula sa palasyo upang maging isang karaniwang mamamayan. Kung hindi siya sasang-ayon na sumali sa programa ng pagsasanay. Sa huli ay kinailangan ni Jae-ha na sumang-ayon pagkaalis ng gwardiya. Bumukas ang pinto sa likod at hiniling kay Jae-ha na pumasok. Umasok siya na may kaba. Agad na nagsara ang pinto at lumiwanag ang mga ilaw sa lahat ng dako. Nagtatakang nagtanong si Jae-ha kung sino siya. Nakita niya ang name tag na nakasulat na Yoon Sik-kyung. Nagtanong si Jae-ha kung siya ba ang anak ng Chief of Staff. Pagkatapos ay nakahinga siya at masaya. Nagtanong si Yoon Sik-kyung kung bakit opisyal ang prinsipe. Hindi ako isang opisyal. Agad na itinutok ni Yoon Sik-kyung ang baril kay Jae-ha. Inakala niya na air gun lang iyon kaya hinawakan niya at pinindot ang gatilyo. Hindi niya inaasahan na may bala ito na ikinagulat ni Jae-ha. Nang marinig ang putok ng baril, nag-alala ang dalawang opisyal sa labas at tinawag ang prinsipe. Pagkabukas ng pinto, sumugod sila at itinutok ang kanilang mga baril kay Yoon Sik-kyung. Galit na pinagalitan ng prinsipe si Yoon Sik-kyung dahil sa pagtapat ng baril sa kanya. Gayunpaman, hiniling niya sa dalawang opisyal na ibalik ang prinsipe sa dormitoryo. Kinabukasan, nakipagkamay si Yoon Sik-kyung at isang kasamahan kay Hang-a. Nagtaka siya kung bakit wala ang taong nagngangalang Lee Jae-ha. Sa sandaling ito, lumitaw siya. Inabot ni Hang-a ang kanyang kamay upang ipakilala ang kanyang pangalan, ngunit tinanggihan ni Jae-ha ang pakikipagkamay. Sa kabila nito, lumapit pa rin si Hang-a. Binasa ang talambuhay ni Jae-ha na ikinagulat niya kung paano niya nalaman. Alam ko ang lahat tungkol sa iyo at pagkatapos ay inanyayahan ang lahat sa hapagkainan. Galit si Jae-ha kay Yoon Sik-kyung kaya sinadya niyang sipain ang paa ng upuan. Napatumba siya at tumawa ng may kasiyahan. Dinala ang pagkain, tumayo ang opisyal ng North Korea at nagpakilala sa sarili. Sumunod si Ri Kang-seok mula sa Intelligence Bureau. Biglang, tumayo si Jae-ha at nagsalita ng mapang-uyam na mga salita sa opisyal ng North Korea na ikinagalit ni Hang-a, pumalo sa mesa at tumayo. Ngunit pagkatapos noon, pinigilan niya ang kanyang galit at nagtanong kung nasaan ang banyo. Hinila niya si Jae-ha na sumama sa kanya sa loob. Pagkatapos ay ikinulong niya ang pinto upang turuan siya ng leksyon dahil naglakas loob siyang hamakin ang mga opisyal ng North Korea. Alam mo ba na sila ang mga pinuno ng espesyal na puwersa? Dapat ba akong gawin ang natutunan ko ngayon? Nanginginig na sinabi ni Jae-ha, nangangako akong gagalingan ko. Sabihin mo lang sa akin kung anong gusto mo at pagkatapos ay pinakawalan siya ni Hang-a. Sa Amerika, hawak ni Bonggu ang panulat, naaalala ang oras na ginamit niya ito upang salakayin ang prinsipe noon. Umiyak siya sa tabi ng kanyang ama, binigyan siya ng kanyang ama ng isang notebook na humihiling na ibalik ito sa South Korea. Pagkatapos ng ilang sandali, may nagdala ng karwahe sa silid ng kanyang ama. Sinimulan nila siyang turukan ng isang espesyal na gamot na nagpatuloy sa kanyang buhay, habang si Bonggu ay nakaupo doon, patuloy na pinipindot ang pindutan ng panulat. Sa alaala ng pagsulat ng Ako ang Hari sa Salamin, nagpasya siyang umalis. Sa labas, niyakap ni Bonggu ang notebook, itinaas ang kanyang mga kamay sa kalangitan at tumawa ng malakas. Nang oras na iyon, tumawag si Jae-ha sa kanyang kuya upang iulat ang sitwasyon. Una, naglakas loob si Yoon Sik-kyung na itutok ang baril sa kanya, pagkatapos ay inatake siya ni Hang-a sa banyo. Nang marinig ito, pinatay ng hari ang telepono at hiniling sa kalihim na huwag na siyang ikonekta kay Jae-ha. Walang magawa, umuwi si Jae-ha sa kanyang silid upang manatili kasama si Hang-a.
Nakita niyang maingat siyang nag-aayos ng maraming uri ng pampaganda para sa pangangalaga sa balat, kaya lumapit siya upang humingi ng pahintulot na tingnan ito, ngunit hinarang ni Jaeha habang bumubulong na talagang wala siyang kahihiyan. Ngunit dahil takot siya kay Hang-a, kumuha siya ng cream at inilagay sa kamay nito. Hinikayat niya itong ipahid sa kanyang mukha bago sabihin na ito ay shave cream. Pagkatapos, sinimula ng mga opisyal ang pagsasanay. Habang nakaupo at nakikinig sa presentasyon ni Yoon Shikyung, mukhang pagod na pagod si Jaeha at humihikab, biglang namatay ang ilaw sa kisam. Mula sa labas, sinira ng mga sundalo ng kalaban ang salamin at sumugod. Agad na nagtago ang mga opisyal at nagpaputok ng sunod-sunod. Nagbanta sila gamit ang mga baril at hiniling sa mga opisyal na itaas ang kanilang mga kamay at sumuko ng walang anumang galaw. Ang superior ay agad na napabagsak sa sandaling gumalaw siya. Nagtago si Hang-a sa ilalim ng mesa, sumenyas sa lahat. Nagsama-sama sila at itinulak ang mesa, sumugod upang salakayin ang kalaban at bawiin ang baril, habang naglalabanan ang dalawang panig. Gumapang si Jaeha sa pinto, sinubukang buksan ito, ngunit hindi niya magawa. Sa sandaling ito, nagpaputok ang lahat ng baril sa kalaban, ngunit nanatili silang nakatayo. Biglang, tumayo si General Lee at inihayag na ito ang unang pagsubok. Pagkatapos, tiningnan ng lahat ang modelo ng pag-atake na sinundan ng diskusyon. Tumayo si Jaeha at nagpinta ng dalawang bilog, isang panig ng kalaban at isang panig ng mga ito, at gumuhit ng isang linya sa gitna. Nagdedeklara na maliban sa akin. Pagkatapos ay umalis siya. Pagdating ng gabi, masigasig na nagsanay si Yoon Shikyung. Sinabi ni Kang Seo na si Yoon Shikyung ay pumipili ng isang napakahirap na landas na protektahan ang prinsipe. Lumapit si Jaeha na nagsasabing baliw talaga si Yoon Shikyung. Kinabukasan, umalis ang mga opisyal ng South Korea patungong North Korea para sa pagsasanay. Habang nakatingin sa labas, labis na nag-alala si Jaeha. Samantalang ang mga opisyal ng North Korea ay nasasabik na umuwi, dinala ni Kang Seo ang telepono kay Jaeha para sa madaling komunikasyon, ngunit itinapon niya ito sa likod ng upuan na ikinagalit ni Kang Seo. Agad na lumapit si Yoon Shikyung kay Kang Seo dahil natatakot siyang gumawa siya ng anumang marahas na hakbang laban sa prinsipe. Nang makita ito, tumayo si Jaeha at tinapik sa balikat si Kang Seo na sinasabing kumalma, inis. Tinangka niyang sumugod ngunit pinigilan siya ni Yoon Shikyung. Agad na pinaalalahanan ni Hang-a si Kang Seo na ang prinsipe ay panauhin nila ngayon. Nang magsimulang umabante ang mga sasakyan sa lugar ng pagpupulong, huminto ang mga sasakyan at bumaba ang mga opisyal upang pumasok. Itinulak ni Jaeha ang kanyang maleta sa silid ng pagmamasid. Ang loob ay napakasimple. Sinubukan niyang buksan ang TV upang manood, ngunit nakita niya ang lahat na nagtitipon at kumakanta sa labas. Nagtaka siya kung anong ginagawa ni Yoon Shikyung sa mga komunistang iyon, kaya tinawagan niya si Yoon Shikyung upang maghanap ng gulo. Na ayaw niyang kumanta pa. Nang makita ito, hinikayat ng grupo ng mga opisyal ng North Korea si Jaeha na pumunta sa harap ng silid. Gumawa sila ng isang eksena na nagpapanggap na si Kang Seo ay hindi na makatiis kay Jaeha at nais siyang patayin. Kinailangan ni Hang-a na pilitin si Kang Seo. Sa labas, sinubukan ni Jaeha na makinig. Biglang, binuksan ni Hang-a ang pinto na ikinagulat ni Jaeha. Nagkunwari siyang nagtanong kung may narinig siya. Nag-aalala, nakiusap si Jaeha kay Hang-a na pakalmahin siya. Kinuha pa niya ang isang kahon ng acupuncture dahil kailangan niyang magsanay ng masigasig. Kaya, lumabas si Jaeha at sinabi kay Yoon Shikyung na magsisimula siyang magsanay ng masigasig mula ngayon na nagpasaya kay Yoon Shikyung na nakipagkamay sa prinsipe. Ipinahayag pa ni Jaeha na makakasama niya si Hang-a mula ngayon. Hindi, prinsipe, sasamahan kita. Sinubukan ni Jaeha na sabihin kay Yoon Shikyung ang lahat ng narinig niya. Ngunit iniharap ni Hang-a ang kanyang mukha. Walang magawa, nagpaalam siya kay Yoon Shikyung. At pagkatapos ay sinundan si Hang-a upang simulan ang pagsasanay. Sa kabilang panig, nabasa ng ina ang balita tungkol kay Jaeha sa pahayagan, kaya tinanong niya ang hari. Itinanggi niya ito na sinasabi na gaano man kaganda ang relasyon sa pagitan ng North at South Korea. Ang kasal sa pagitan ng dalawang bansa ay napakahirap pa rin. Kung gayon ang isinulat ng reporter na ito ay hindi na iiba sa pagtutol sa royal family. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanyang anak na maghanap ng isang mabuting babae para pakasalan ni Jaeha. Agad na tinalakay ng hari ang kasal sa ama ni Hang-a. Ngunit tumanggi siya na nagsasabing ang kanyang anak na babae ay walang intensyon na magpakasal. Noon, nag-ayos si Hang-a para sa isang date. Tinanong ni Jaeha kung sino ang kasintahan niya. Siya lang ang kaibigan na kilala ko mula pagkabata at pagkatapos ay binalaan niya siya na huwag gumawa ng gulo habang wala siya. Maglalagay ako ng isang tao upang bantayan ka. Gayunpaman, nang lumabas siya, nabangga niya ang isang tao na nagpatumba sa isang compact powder box. Naalala ni Hang-a na binigay ito sa kanya ni Kiyung noon. Nagkaroon sila ng napakasayang panahon. Sa pag-iisip tungkol dito, masayang pumunta si Hang-a upang makita si Kiyung. Ngunit nang buksan niya ang pinto, madilim sa loob, biglang bumukas ang mga ilaw at kumanta ang lahat ng pagbati. Lumuhod pa si Kiyung at nagbigay ng bulaklak kay Hang-a. Masayang inabot niya ang kanyang kamay upang tanggapin ito. Pagkatapos ay tumayo siya at nagtanong, "Nakikita ba ninyo na ginagaya ko ang mga lalaking South Korean?" Nagtawanan ang kanyang mga kaibigan. Habang si Hang-a ay nasaktan at umalis, bumalik siya sa gift upang makita si Jaeha. Nagtaka siya kung bakit siya umuwi ng maaga, ngunit malungkot na binuksan ni Hang-a ang makina at tumakbo. Bigla, nadulas siya at nahulog sa treadmill.
Lumapit si Jae-ha upang tingnan ang kanyang paa at napaiyak si Hang-a. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa panunukso ni Ki-yung na ikinainis niya at pinayuhan siyang kalimutan ito. Tiyak na makakahanap ka ng isang mabuting lalaki, ngunit sa edad kong 30, napakahirap maghanap at isa pa, ako ay isang opisyal sa isang espesyal na koponan ng pagsasanay. Maaaring mabuhay akong mag-isa hanggang sa matanda ako at mamatay. Pagdating sa silid, patuloy na nagreklamo si Hang-a kay Jae-ha na kahit na ako ay isang sundalo, ako ay isang babae pa rin. Gusto ko ring magkaroon ng pamilya at magkaroon ng mga anak tulad ng ibang kababaihan. Umupo si Jae-ha sa sahig at sinenyasan siyang umupo din. Sa paningin ko, si Kim Hang-a ay isang babae, kaakit-akit ka at lubos na kaibig-ibig. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Hang-a at tinangkang halikan siya na nagpakaba sa kanya at umupo sa kama. Sinabihan siyang maligo. Sa Amerika, tumayo si Bonggu at nagtanghal ng magic para sa mga panauhin sa piging. Nagpahayag siya na gagawin niya ang kanyang makakaya para sa M Club, kaya nag-organisa siya ng anniversary celebration. Bumalik kay Hang-a. Nang marinig ang tunog ng tubig na umaagos sa banyo, palihim siyang sumilip kay Jae-ha, na puno ng kaba. Nang lumabas siya, agad siyang nagtago. Palihim siyang nakita na inilalagay ang tuwalya at bigla siyang nagtanong, "Anong ginagawa mo?" "Pinupunasan ko ang aking mga paa, may problema ba?" Pagkatapos ay lumapit siya kay Hang-a at nagtanong kung bakit hindi siya natutulog. Ngunit sinabi niya sa kanya na umalis, siya ay nagmula sa isang espesyal na puwersa na unit. "At ako ay isang sarhento lamang sa militar. Ano ang magagawa ko upang maging sanhi ng iyong takot?" Ikinaway ni Hang-a ang kanyang kamay ngunit hinawakan ito ni Jae-ha. "Ngayon alam ko kung bakit wala kang kasintahan, dahil napakalakas mo." Pagkatapos ng pahayag na iyon, hindi na umimik si Hang-a, hinayaan siyang umupo sa tabi niya at tapikin ang kanyang balikat hanggang sa nakatulog siya. Dahan-dahang hinalikan ni Jae-ha ang pisngi niya, biglang nagising si Hang-a na pagtatanto na ang halik ay isang panaginip lamang. Biglang, lumakad si Jae-ha at nagtanong kung hindi siya kakain. Nautal si Hang-a na nagtanong, "May ginawa ka ba sa akin kagabi? Sa tingin mo ba may ginawa ako?" Nagdulot ito ng pagkalito kay Hang-a at umalis siya. Ngunit ang lahat ng nakita niya ay pinayuhan siyang huwag maging masyadong maigting tungkol sa kasal. Galit, pumasok siya sa silid at tinanong si Jae-ha kung bakit siya nagpakalat ng chismis tungkol sa kanya. "Dapat mo akong pasalamatan dahil ipinaalam ko sa iyo ang problema na talagang nananabik ka para sa isang lalaki. Walang nakakahiya doon. Gayunpaman, kailangan mo akong sundin mula ngayon, kung hindi, mas lalawak ang chismis." Galit na binuksan ni Hang-a ang kanyang maleta, hinahanap ang acupuncture box. Kinuha niya ito at nagtanong kung iyon ba ang hinahanap niya dahil noong nakaraang gabi, sinamantala ni Jae-ha ang malalim na pagkakatulog ni Hang-a, kinuha at itinago ang acupuncture box. Nagdulot ito ng galit sa kanya at tumalikod siya. Hinarang siya ni Jae-ha at sinabing, "Napanaginipan kong hinalikan kita kagabi, kaya ano ang dapat kong gawin sa panaginip ko ngayon? Dahil ito ay militar at ikaw ang commander, hawak ang iyong kamay, ang puso ko ay hindi man lang gumagalaw, kaya ang huling konklusyon ay hindi ka babae." Nang marinig ang mga mapait na salita ni Jae-ha, tumulo ang luha ni Hang-a at umalis na nagtataka sa kanya kung bakit siya umiiyak. Kasalukuyan silang nagsisikap na makipagkasundo sa North Korea. Bumubuo sila ng isang nagkakaisang koponan upang lumahok sa pandaigdigang kompetisyon ng mga opisyal. Ngunit gusto kong marinig ang mga bomba na sumasabog. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Dito, nagsasanay si Hang-a nang dumating si Jae-ha. Nagtanong siya kung umiiyak siya dahil masakit ang kanyang paa at lumapit upang suriin ang kanyang paa. Ngunit sinamaan siya ng tingin ni Hang-a at umalis. Bumalik siya sa silid upang tiklupin ang kanyang mga damit. Binigyan siya ni Jae-ha ng pampaganda para sa maputing balat, ngunit tumalikod siya ng walang sinasabi. Sinabi niya na magaspang ang balat niya at kinuha ang isang misting machine, ngunit umalis siya. Kaya, sa buong panahon na ang buong koponan ay nagtitipon upang talakayin ang mga plano sa pagsasanay sa kagubatan, nakaupo si Jae-ha at nakatingin kay Hang-a. Nakita niyang malungkot siya at hindi rin masaya ang pakiramdam niya. Dito, sinabi ni Hang-a na hindi siya karapat-dapat na maging pinuno ng grupo dahil sumali siya sa pagsasanay na ito ng may hindi seryosong saloobin. Nagtataka si Kang Seo na nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Jae-ha para kay Hang-a na gusto niyang makahanap ng isang lalaki. Gayunpaman, hinawakan ni Kang Seo ang kanyang kamay at hiniling sa kanya na magpatuloy bilang pinuno ng grupo. Sumang-ayon ang lahat, si Jae-ha lamang ang nagbuntong hininga. Nang gabing iyon, hiniling ni Hang-a kay Jae-ha na turuan siya kung paano manalo sa mga lalaki. "Sige, makinig ka ng mabuti dahil pareho ang lahat ng lalaki sa mundong ito. Hindi lamang ang mga lalaking North Korean. Ang unang bagay ay ang hitsura ay dapat maging maganda at kaakit-akit. Sa ganitong paraan lamang maakit mo ang mga lalaki." Gayunpaman, naisip ni Hang-a na ang konsepto ni Jae-ha tungkol sa kababaihan ay talagang walang kaligayahan at bilang isang prinsipe, wala siyang anumang pagmamataas maliban sa panliligaw sa mga batang babae sa buong araw. Naramdaman ni Jae-ha na naiinis kaya umalis siya at nagsimulang tumakbo. Lumapit siya at nagtanong kung gusto niyang simulan ang isang laban, kaya nagkompetisyon silang tumakbo upang makita kung sino ang unang susuko. Sa sandaling ito, nakatanggap si Yoon Sik-yung ng mensahe na nagsasabing hindi sila darating dahil nagsasanay silang tumakbo. Bigla, may narinig silang ingay at tumakbo ang lahat. Natuklasan na ang isang opisyal na tumatakbo sa isang treadmill ay nasugatan
kaguluhan dahil sa isang bomba. Agad na tumakbo si Eunshik yung sa silid kung saan nagsasanay ang prinsipe. Dito, pareho silang pagod na pagod ngunit walang gustong sumuko. Nagsimulang tumunog ang sungay na nagpapahiwatig ng kaguluhan. Agad na tumakbo ang mga opisyal sa if. Dumating si Eunshik yung upang ipaalam sa kanilang dalawa na may bomba sa treadmill. Sa makatuwid, kailangan nilang tumakbo hanggang sa matanggal ang bomba. Kung huminto sila, sasabog ito. Napilitan sina Jae-ha at Hang-a na magpatuloy sa pagtakbo sa kabila ng pagkapagod. Sa labas, naroroon ang North Korean Bomb Disposal Squad. Mabilis silang dumating upang tanggalin ang bomba. Sa sandaling ito, ang dalawa ay halos maubos na. Lumapit si Kang Seo upang hikayatin si Hang-a na magpatuloy. Lahat ay para sa dakilang revolusyon ng North Korean People Army. Bilang isang mandirigma, dapat kang magpatuloy sa pagtakbo. Pagkatapos, tumayo ang lahat at kumanta upang pasiglahin ang dalawa. Ngunit ang proseso ng pagtatanggal ng bomba ay naging medyo komplikado. Hindi ito natapos hanggang sa gabi. Patuloy na kumanta ang mga opisyal upang pasiglahin sila. Naramdaman ni Jae-ha na namamatay siya. Patuloy siyang pinasigla ni Hang-a na magpatuloy kahit na siya ay kasing pagod din. Sa kabutihang palad, matagumpay na natanggal ang bomba. Hindi na nakayanan ni Hang-a at nahimatay. Sa sandaling iyon, ipinaalam ng Secretary General ang sitwasyon sa hari at sinabing dapat isaalang-alang ng South Korea at North Korea ang isyong ito. Nang magising si Jae-ha, nakita niya si Hang-a na nakahiga sa tabi niya. Lumapit siya upang ayusin ang kanyang buhok at nagising siya. Nagtanong kung anong ginagawa niya. Nautal si Jae-ha na nagtanong kung ayos lang siya. Ngunit pinaghihinalaan niya na siya ang nagtanim ng bomba sa makina. Bagaman sinabi ni Jae-ha na hindi niya ginawa, hindi naniwala si Hang-a. Naisip niya na sadyang tumakbo siya kasama niya upang hindi mapaghihinalaan. Pagkatapos, nakilala ng dalawa ang dalawang matataas na opisyal ng North at South Korea. Ngunit patuloy silang nagtatalo na naging dahilan upang walang magawa ang dalawang pinuno habang ang hari ay personal na nagpunta upang makita si Bonggu. Sinabi niya na magtatanghal siya ng magic show para sa kanyang kamahalan upang ipakita ang kanyang katapatan. Matyagang umupo ang hari at nanood ng magic ni Bonggu. Bigla, binanggit niya ang tungkol sa bomba na inilagay sa prinsipe at pagkatapos ay nagtanong, hindi ba kayo mausisa, kamahalan? Tumawa siya at nagbanta sa hari na itigil ang kanyang ginagawa. Huwag subukang magkakasundo sa North Korea, kung hindi, ang iyong buhay ay magiging mahirap na garantiyahan ang kaligtasan. Bigla, nakatanggap ng tawag ang hari at sinagot ito. Sinabi ng Secretary General na ang Estados Unidos at Sina ay nagsisimulang mag-alala tungkol sa pagsabog ng bomba. Agad na ipinadala ang mga organizer ng kompetisyon sa North Korea upang makita ang prinsipe. Sinabi nila na upang matiyak ang kaligtasan ng mga opisyal ng 16 na bansa at ng prinsipe, susuriin nila ang buong dormitoryo kung saan siya nananatili. May pahintulot ba kayo mula sa hari ng South Korea? May pahintulot kami mula sa punong ministro at sa hari. Pagkatapos nito, sinuri nila ang bawat sulok at krani sa lugar kung saan nanatili ang mga opisyal ng South Korea. Kahit na ang lugar ng pagluluto, naghanap sila sa lahat ng dako. Ngunit hindi nila mabuksan ang maliit na maleta ni Hang-a, kaya hiniling nila sa kanyang buksan ito para sa inspeksyon. Hindi sumunod si Hang-a, kaya dinala nila siya sa kanyang superior. Kamahalan, ang babaeng ito ba ang tumakbo kasama ninyo sa makina? Ngunit hindi sumagot si Jae-ha. Tinanong nila siya kung bakit siya umiyak habang nagsasanay at hiniling na bigyan niya sila ng dahilan. Ang pag-iyak ko ay walang kinalaman sa inyo. Ang luha ay sandata ng kababaihan. Alam ng mga terorista kung paano ito gamitin ng maayos. Pagkatapos ay hiniling nila sa kanya na buksan ang maleta. Naalala ni Jae-ha na nakita siyang nagtatago ng kanyang panty sa loob. Kaya lumapit siya, kinuha ang maleta at hinawakan ang kanyang kamay upang umalis. Sinundan nila at tinawag siya, ngunit idineklara ni Jae-ha na hindi na siya lalahok sa kompetisyon at hiniling sa kanila na pumunta sa Japan upang ayusin ito. Pagkatapos ay hinawakan ang kamay ni Hang-a at umalis. Nagdulot ito ng matinding galit sa kanila. Sa sandaling ito, ang hari ay nakaupo at nagpapagawa ng kanyang portrait nang pumasok ang kalihim upang iulat ang sitwasyon sa lugar ng pagsasanay, na naging dahilan upang walang magawa ang hari sa kanyang nakababatang kapatid. Nang oras na iyon, dumaan ang ama ni Hang-a sa dormitoryo upang makita ang superior ng kanyang anak na babae. Bago umalis patungong South Korea, kinumbinsi siya na ipakasal ang kanyang anak na babae sa prinsipe ng South Korea. Sa kabilang panig, lubos na nasiyahan ang hari sa pagtingin sa file ni Hang-a, kaya nilayon niyang pilitin si Jae-ha na pakasalan si Hang-a upang mapabuti ang relasyon sa pagitan ng mga Korea. Nang oras na iyon, nagalit si Bonggu sa pag-init ng relasyon sa pagitan ng North at South Korea, kaya nagpasya siyang pilitin ang mga nasa likod ng mga pagsisikap na bumuo ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang Korea na magbayad. Dahil ang isang bansa ay hindi maaaring magkaroon ng dalawang hari. Sa sandaling ito, tinawagan ng hari si Jae-ha, tinatanong kung ano ang iniisip ng kanyang nakababatang kapatid tungkol kay Kim Hang-a. Nagduda si Jae-ha na gusto ng kanyang kuya na magkaroon ng isa pang asawa, kaya nagtanong siya, paano naman ang hipag? Hindi para sa akin ang kasal, ito ay para sa iyo. Kaya pagkatapos ng kasal, maninirahan ako mag-isa sa North Korea. Nag-isip si Jae-ha na iniisip na hindi, gaano man kita kamahal, hindi ito posible. Dahil sa ganitong paraan, kung mamatay ka, hindi ko makikita ang iyong mukha at pagkatapos ay binaba niya agad ang telepono. Nang oras na iyon, sinubukan din ng ama ni Hang-a na tanungin siya. Ngunit hindi sumang-ayon si Hang-a. Gayunpaman, nang lumabas siya, naisip niya ang tungkol sa paghawak ng kamay ni Jae-ha at pagkatapos ay naisip niyang nababaliw na siya.
Hindi ako papayag na pakasalan siya. Bigla, nakita niya si Yoon Shikyung na naglalaro kasama ang kanyang mga kasamahan sa niebe. Naalala niya ang oras na umupo siya at tumugtog ng musika at kumanta para sa lahat. Kaya kinuha ni Hang-a ang niebe at inihagis ito. Tinamaan si Yoon Shikyung. Nang makita siyang nasasaktan, nag-aalala siyang tumakbo upang humingi ng pauman. Sinabi ni Yoon Shikyung na talagang malakas siya at pagkatapos ay naglaro silang magkasama. Lumabas si Jae-ha at nakita si Yoon Shikyung na malapit kay Hang-a. Kaya nainis siya, kumuha ng niebe at ibinuhos ito sa kanyang ulo. Sinaway siya kung bakit naglakas loob siyang maging malapit kay Yoon Shikyung. Nagsiselos ka ba kay Yoon Shikyung? Pagkatapos ay tinalikuran niya si Jae-ha at tumakbo kay Yoon Shikyung upang magpatuloy sa paglalaro ng niebe na naging dahilan upang tingnan niya sila ng may paghihinagpis. Kaya, pagbalik sa silid, patuloy siyang naiinis, bigla, narinig niya nakaarawan ni Kang Seo ngayon. Kaya binigyan siya ni Jae-ha ng isang computer upang makapanood ng musika. Nang buksan niya ito, sa loob ay isang mensahe mula kay Jae-ha na nagsasalita tungkol sa pag-unlad ng mga advanced na bansa. Paglapit sa mga modernong teknolohiya upang kutyain ang kanyang bansa bilang paatras, galit na sinira ni Kang Seo ang makina. Nang pumasok si Yoon Shikyung, hiniling niyang umalis siya. Dito, sinira ni Kang Seo ang computer. Nakita ni Jae-ha si Kang Seo at nagkunwari na walang alam, nagtatanong. Agad siyang itinulak sa pader na pinaghihinalaan na ito ay ginawa ni Jae-ha. Sa sandaling ito, pumasok si Hang-a at nagtanong kung anong ginagawa ni Kang Seo. Ngunit hindi siya nag-alala at patuloy na pinagalitan si Jae-ha. Naglakas loob kang kutyain ang pagmamalaki ng aking bansa at idineklara na papatay niya si Jae-ha ngayon. Nagtanong si Kang Seo na huminto. Pagkatapos ng ilang sandali, lumitaw din ang opisyal ng North Korea at itinutok ang baril sa opisyal ng South Korea. Biglang, isang ibon ang lumipad at lumapag sa upuan. Sinuri ni Yoon Shikyung ang sitwasyon sa pamamagitan ng kamera. Kaya tinawagan niya si Jae-ha, sinagot niya ang telepono at patuloy na nagsasalita ng isang bagay na hindi naiintindihan ni Yoon Shikyung. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin kay Kang Seo upang pakalmahin siya, kaya binitawan ni Kang Seo. Ibinaba din ng mga opisyal ang kanilang mga baril. Sa sandaling ito, tumakbo ang ina at nagpakita ng larawan ng anak na babae ng propesor upang ipakilala kay Jae-ha. Ngunit nagalit ang hari sa kanyang ina dahil hindi niya pinalaki ng maayos si Jae-ha noong una. Gayunpaman, pagkatapos nito, yumuko siya at humingi ng paumanhin sa kanyang ina at umalis. Pagbalik sa kanyang opisina, tumingin ang hari sa larawan ng kanyang ama at nagtanong kung ano ang dapat niyang gawin. Sa kabilang panig, sa Gifi, naisip ni Hang-a na hindi naunawaan ni Kang Seo si Jae-ha. Pagkatapos ay nalaman niya na ipinagpalit niya ang regalo na ibinigay ni Yoon Shikyung, kaya agad siyang pumunta kay Jae-ha at sinaway siya na magnanakaw. Idineklara na tuturuan niya siya ng leksyon, pagkatapos ay umalis at ikinulong siya doon. Hindi nagtagal, tumunog ang isang alarma. Nakatanggap si Yoon Shikyung ng tawag na nagulat na galit ang North Korea, kaya agad niyang kinuha ang prinsipe palabas doon. Dali-daling tumakbo si Yoon Shikyung upang hanapin ang prinsipe. Sa sandaling ito, naroroon na ang mga sundalo ng North Korea sa dormitoryo. Nakita sila ni Jae-ha, kaya nagmadali siyang tumakbo at nagtago. Ang mga opisyal ng South Korea ay nahuli din nila kasama si Yoon Shikyung. Habang sinisira ng mga sundalo ng North Korea ang pinto ng pool, nagtatago si Jae-ha sa ilalim ng tubig. Ngunit nang hindi na siya makatiis, tumayo siya at sumuko. Nakita ni Hang-a ang kanyang boss at ipinahayag ang sitwasyon na ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa ay mataas. Pagkatapos ay kinuha niya ang dalawang baril at hiniling na maging responsable siya sa mga opisyal ng South Korea. Nang oras na iyon, dinala si Jae-ha upang makita ang kanyang dalawang kasamahan. Binuksan ni Yoon Shikyung ang sisi para mapanood ng prinsipe. Inakusahan ng North Korea ang South Korea ng walang awang reaksyon ng militar laban sa kanila. Sa gitna ng dalawang bansang nasa daan patungo sa kapayapaan, sa sandaling ito, pumasok si Hang-a at ang kanyang kasamahan. Nagtanong siya kung nasaktan ang sinuman at pagkatapos ay hiniling na sumunod sila sa kanya sa hangganan, kung saan may naghihintay na kotse upang ibalik sila sa kanilang bansa. Gayunpaman, hindi naniwala si Jae-ha sa kanyang sinabi at hiniling sa kanyang ibaba ang kanyang baril kung nais niyang maniwala sila. Sa labas, pinanood din ng matataas na opisyal ang dalawang bansa ang sitwasyon sa pamamagitan ng kamera. Sinabi ni Hang-a na napakasama ng sitwasyon ngayon, bakit hindi kayo naniniwala sa akin? Hiniling ni Yoon Shikyung kay Hang-a na ibigay sa kanya ang baril. Ngunit itinutok nila ang kanilang mga baril sa mga opisyal ng South Korea. Sa labas, dumating ang hari at pinanood sila sa pamamagitan ng kamera. Naalala ni Hang-a ang utos ng kanyang superior na ilikas ang mga opisyal ng South Korea pabalik sa kanilang bansa. Kaya ginamit niya ang baril upang pilitin silang lumabas, ngunit tumanggi si Jae-ha na umalis. Kaya lumapit siya kay Jae-ha, ikinarga ang baril at nagbanta, ngunit sinabi niya na gusto niyang pumunta sa banyo. Sumama rin si Yoon Shikyung sa kanya sa banyo. Nanginginig si Jae-ha habang naghugas ng kanyang mga kamay. Nagtanong siya kay Yoon Shikyung, ano ang dapat nating gawin ngayon? Sa labas, naghihintay sina Hang-a at Kang Seo. Biglang, nakarinig sila ng ingay, kaya sinira nila ang pinto at sumugod. Naglaban ang dalawang panig, at sa huli ay nakuha ni Yoon Shikyung ang baril, pinigilan si Kang Seo. Habang pinigilan naman ni Hang-a si Jae-ha, sa sandaling iyon, nasugatan ang paa ni Jae-ha. Hindi ko hinihiling na dalhin mo ako sa Pyongyang. Sa pangalan, ako ang nag-iisang hari na nakulong sa gitna ng digmaan sa dalawang Korea. Kaya tiyak na magiging bihag ako. Kaya hindi ako makakaalis dito, gawin mo ang gusto mo, patayin o iligtas.
Walang nagawa si Hang-a kundi ibigay ang baril kay Jae-ha. Gusto mo ba talaga akong dalhin palabas ng hangganan? Sa kabilang panig, narinig ng hari na ibinaba ni Hang-a ang kanyang baril, kaya humingi ng pahintulot ang kanyang subordinate na huminto ang kanyang kamahalan. Nang lumabas ang lahat, nakita nila ang mga sundalong North Korean na pumapalibot sa kanila. Naisip ni Jae-ha na niloko siya ni Hang-a, kaya pinaputukan niya ito. At pagkatapos ay itinutok ang baril sa sarili niyang ulo bilang banta. Sumugod si Eun Shikyung upang protektahan ang prinsipe. Bigla, may anunsyo na nagtatapos sa sitwasyon at ibinaba ng lahat ng sundalo ang kanilang baril. Lumitaw ang hari sa harap ni Jae-ha at tinipon ang mga opisyal ng dalawang bansa sa gift. Sinabi ng hari na ang pagsubok na iyon ay ang pangwakas na pagsusuri. Sumang-ayon ang mga miyembro ng North at South Korean Committee. Gayunpaman, ang aking nakababatang kapatid ay may kilos na bumaril sa kanyang kasamahan. Kasalanan ko ang lahat. Yumuko ang hari at humingi ng paumanhin, habang si Hang-a ay pagod na naaalala ang putok ng baril ni Jae-ha. Hinawakan niya ang kanyang dibdib ng may sakit. Dito, nakilala ng hari si Jae-ha. Ipinaliwanag niya na iyon ay isang sitwasyon ng digmaan at wala siyang magagawa kundi kumilos. Bakit ka kumilos ng walang pag-iisip? Ngunit sa oras na iyon, nahuli ako at napapalibutan ng mga baril. Kumilos ka ng walang kabuluhan bilang isang taong miyembro ng royal family. Kahit na hindi tinanggap ni Jae-ha na mali ang kanyang mga aksyon sa sitwasyong iyon. Parurusahan siya sa pamamagitan ng pagtakbo ng may dalang 60 kilo sa kanyang balikat sa loob ng 8 oras. Dito, narinig ni Hang-a ang tungkol sa parusa ni Jae-ha, kaya nagmaneho siya ng motorsiklo upang harangan siya. Pagkatapos ay tumakbo silang dalawa sa kagubatan. Naisip ni Jae-ha na hindi hahayaan ng kanyang kuya na magdusa siya. Habang nasugatan ang kanyang paa, dala ang 60 kilo sa kanyang balikat, tumatakbo sa kagubatan. Biglang, nakita niya ang kotse na paparating. Naisip ni Jae-ha na dumating sila upang pigilan siya. Ngunit hindi niya inaasahan na makakatanggap ng isang opisyal na desisyon na parusahan si Jae-ha. At pagkatapos ay ibinigay sa kanya ang isang aparato sa pagsubaybay sa lokasyon na naging dahilan upang matigilan si Jae. Habang tumatakbo ang dalawa sa tulay, dumating ang isang kotse. Lumabas ang lahat at nag-alok na tumakbo ng magkasama upang ipakita ang pagkakaisa. Ngunit ayaw niya, kaya sumakay sila sa kotse. Dito, binantayan ng hari ang oras. Nakita ni Hang-a ang paa ni Jae-ha na dumudugo. Kinuha niya ang isang karayom upang suriin ang sugat. At pagkatapos ay sinimulan siyang gamutin ng acupuncture na lubos na ikinatuwa ni Jae-ha. Pagkatapos, nagpatuloy silang maglakbay sa gitna ng malamig na gabi. Nang makita na masakit ang paa ni Jae-ha, pinayuhan niya siyang sumuko, ngunit hindi pa rin sumang-ayon si Jae-ha. Mabigat siyang humakbang, habang pinapanood siyang ganoon, labis na nag-alala si Eun Shikyung sa kotse. Inakala ng lahat na susuko siya. Gayunpaman, nagpatuloy si Jae-ha. Pagsapit ng umaga, kinailangan niyang gumamit ng tungkod. Yumuko si Hang-a upang buhatin si Jae-ha, ngunit tumanggi siya. Gayunpaman, dahil sa pagkaubos ng lakas, napaluhod si Jae-ha. Tumakbo siya upang kumuha ng tubig, ngunit tumayo siya at nagpatuloy. Ngunit sa kasamaang palad ay nahulog siya sa isang dalisdis. Tumakbo si Hang-a upang tulungan siya, ngunit hindi siya pinayagan at nanatili siyang nakahiga doon at umiiyak. Habang nagpapahinga, naglagay si Hang-a ng tuwalya sa lupa para sa kanya. At magkasama silang humiga upang magpahinga pagkatapos ng isang mahabang gabi ng pagkapagod. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo si Jae-ha at sinabing umalis na sila. Nagpatuloy silang maglakbay. Nakatanggap ng balita ang hari na nakita na ang prinsipe na nagpagaan ng kanyang hininga. Gayunpaman, nang malapit na sila, napaluhod si Jae-ha. Tumakbo si Eun Shikyung upang tulungan siya, ngunit hindi siya pinayagan. Sinabi ni Hang-a na nakarating na sila at pagkatapos ay hinawakan ang kanyang kamay upang itayo si Jae-ha. Sa kabilang panig, naghihintay ang lahat pumapalakpak upang batiin ang prinsipe. Matapos ang pagsasanay, nagpalitan sila ng sombrero at nagpakuha ng litrato ng magkasama bago magpaalam, na nagpapakita ng pagkakaisa sa pagitan ng North at South Korea. Gayunpaman, wala si Prinsipe Jae-ha sa piging. Ngunit hiniling niya kay Eun Shikyung na bigyan si Hang-a ng regalo. Ito ay isang bote ng skincare product, ngunit nang buksan niya ito, wala nang natira kahit isang patak, na nagdulot sa kanya ng pagsigaw sa galit. Samantala, masayang nagmamaneho si Jae-ha sa mga lansangan ng South Korea. Bumalik si Hang-a sa silid upang mag-impact ng kanyang bagahe at umalis sa dormitoryo. Tumingin sa paligid ng silid, bigla siyang na-miss si Jae-ha ng labis at tahimik na hinila ang kanyang maleta at umalis. Nagpunta sina Jae-ha at ang kanyang kuya upang makita ang kanilang ina. Nagtanong siya ng nagtatampo, "Ano ang ginawa mo sa North Korea na nagpagalit sa iyong kuya sa akin?" Muling humingi ng paumanhin ang hari sa kanyang ina dahil sa wakas ay natapos ni Jae-ha ang kanyang misyon. Samantala, bumalik si Eun Shikyung upang ipakilala ang kanyang sarili sa Royal Guard. Sa sandaling ito, pumasok ang prinsipe at hiniling kay Eun Shikyung na masahihin siya, ngunit nag-alala siya at hindi alam kung paano ito gagawin. Kaya, inulit ni Jae-ha ang nangyari noong nasa North Korea pa silang dalawa. Si Eun Shikyung ay laging mukhang palakaibigan sa panig ng komunista. Kaya mula ngayon, kailangan mong sundin ako at gawin ang hinihiling ko. Samantala, kinuha ni Hang-a ang bote ng skincare product na ibinigay ni Jae-ha na inaalagaan ito. Nang oras na iyon, tiningnan ng hari ang profile ni Hang-a. Nagtanong ang kanyang asawa, siya ba ay nasa espesyal na puwersa? Gusto ko talaga ang babaeng ito. Pagkatapos, pinagtibay ng hari ang kasal kay Hang-a. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Jae-ha na pakasalan ang isang babaeng North Korean. Ngunit ang mga babaeng North Korean ay nag-aral sa ibang bansa, kaya wala silang amoy ng North Korea. Huwag kang magsinungaling, si Kim Hang-a ay walang nawawalang amoy.
siya ay naalis dahil siya ay nasa espesyal na puwersa. Nang marinig ito, tila hindi masaya si Jae-ha. Napansin ito ng hari at nagtanong, bakit ka malungkot? Bakit naman ako malulungkot? Ibibigay ko sa iyo ang mga larawan ng mga babae. Nang oras na iyon, nakatanggap ng balita ang ama ni Hang-a na nagdulot ng sakit sa kanyang puso para sa kanyang anak na babae. At alam din niya ang balita nang buksan niya ang code. Kaya kinuha niya ang bote ng skincare product na ibinigay ni Jae-ha at itinapon ito sa basurahan, umiiyak ng may sakit. Dito, nakilala ni Jae-ha ang isang babaeng North Korean na umuwi mula sa France. Kahit na ako ay isang North Korean, hindi pa ako nakapunta doon. Dahil ang aking ama ay isang diplomat, halos nakatira kami sa ibang bansa. Gayunpaman, binanggit ni Jae-ha si Hang-a, isang malakas na babaeng North Korean. Bigla, nakita niya ang balita tungkol sa kanyang sarili at kay Hang-a Satsi. Binuksan niya ang kanyang tablet upang manood. Nagulat ang media na ikakasal si Prinsipe Jae-ha ng South Korea kay Kim Hang-a, isang opisyal sa North Korean Special Forces. Nang oras na iyon, dumating si Hang-a sa information room. Nakita ang isang larawan ni Jae-ha at isang babae, kaya hindi siya naging masaya. Bigla, nakita niya ang balita tungkol sa kanya at kay Jae-ha. Dito, pinanood din ng hari ang balita. Nang makita ng kanyang ina, nahilo siya. Nang oras na iyon, inutusan ni Bonggu na patayin ang hari, na nagsisikap na makipagkasundo sa pagitan ng North at South Korea. Sa sandaling ito, nakatanggap ng regalo ang Secretary General. Kaya dinala niya ito sa hari at sinabing ito ay mula sa M Club bilang pagbati sa kasal ng prinsipe. Sa kabilang panig, nakatanggap din ng tawag ang ama ni Hang-a. Tumakbo siya at nagtanong kung may narinig na siyang balita. Ngunit sinabi niya na ito ay usapin ng ibang tao na walang kinalaman sa kanila. Nang oras na iyon, pinalibutan ng mga reporter ang palasyo sa South Korea. Mariing tumugon sila sa pagpapakasal ng prinsipe sa isang babaeng North Korean. Isa pa siyang opisyal sa espesyal na puwersa, na walang pinagkaiba sa pagdadala ng isang espiya sa bansa. Hiniling ng Secretary General sa hari na manatiling tahimik at huwag magpaliwanag. Hindi nagtagal, nakipagkita si Jae-ha sa kanyang kuya. Nagtanong kung nilinlang niya siya upang pakasalan si Hang-a. Gayunpaman, ngayon ay mariing tumutugon ang mga tao. Marahil pagkatapos lamang ng isa tandang bawas 2 linggo, mawawala ang balita. Hindi ito madaling mawawala kapag may kinalaman sa North Korea. Kaya ano ang gagawin mo pagkatapos? Maaari ba akong mapatalsik mula sa trono? Kung gayon, kailangan nating maghintay at tingnan kung ano ang gusto ng mga tao. Nang oras na iyon, nagulat ang VP tungkol sa kasal ng dalawang bansa. Naniniwala ang ilan na ang kasal na ito ay magkakaroon ng positibong papel sa relasyon sa pagitan ng Korea. Nagkaroon din si Jae-ha ng pagpupulong sa media at sa mga tao. Sinabi niya na si Kim Hang-a sa North Korean Special Forces ay nagbanta na papatayin siya noong una silang nagkita. Gayunpaman, kalaunan ay nagmahal ako sa kanya. Kaya humiling ako sa kanyang kamahalan na payagan akong magpakasal. Humihingi ako ng paumanhin dahil inisip ko ang sarili kong damdamin at hindi ko maintindihan ang damdamin ng lahat. Ngunit walang mali kung ang isang tao mula sa royal family ay magpakasal sa isang babaeng North Korean. Tinatanggap kong batuhin at kutyain ng lahat dahil inibig ko ang aking kaaway. Mabilis na kumalat ang balitang ito. Galit na galit si Bonggu nang mapanood niya ito. Kaya binago niya ang kanyang schedule at pupunta sa South Korea. Sa North Korea, hindi sumang-ayon si Hang-a na pakasalan si Jae-ha dahil naniniwala siyang hindi tapat ang sinabi niya. Gayunpaman, paulit-ulit na pinanood ni Hang-a ang balita ng talumpati ni Jae-ha. Nang dumating ang kanyang ama upang hanapin siya, napagtanto niya na mahal ng kanyang anak na babae ang prinsipe ng South Korea. Sa sandaling ito, tinawagan ni Yoon-sik yung si Hang-a. Sinabi niya na pupunta siya upang makita ang prinsipe. Agad na ipinagbigay alam ni Yoon-sik yung sa prinsipe. Kinabukasan, nagpaalam siya sa kanyang ama at tumawid sa hangganan ng South Korea. May naghihintay na royal family. Nakipagkamay ang reyna kay Hang-a upang batiin siya. Naroroon din ang mga reporter na nag-uulat ng malawakan. Nang oras na iyon, pinanood din ni Jae-ha ang broadcast na ito sa GIFI habang nasa eroplano patungong Jeju Island. Dinala si Hang-a sa kotse patungo sa mansyon sa Jeju. Sinabi nila na mananatili siya rito sa loob ng 4 na araw at 3 gabi at binigyan siya ng telepono para sa madaling komunikasyon. Pagkatapos, nakipagkita si Hang-a kay Jae-ha. Nagtanong siya, ano ang talumpati mo kanina? Bakit mo sinabi na mahal mo ako ng ganoon? Nahihiya ako, gusto kong maghanap ng butas na mapagtataguan. Ako ay isang prinsipe, hindi madaling sabihin ang mga bagay na iyon. Sinasabi mong mahal mo ako, ngunit binaril mo ako. Sa totoo lang, nang barilin kita, komplikado ang puso ko. Pagkatapos ay inanyayahan niya itong magkita sa hapunan. Sadyang iniwan ni Jae-ha ang kanyang telepono. Pumasok si Kang Seo at binuksan ito, nakita ang larawan niya. Bigla, kinuha niya ito at umalis. Nagdulot ito ng maraming pag-iisip kay Hang-a. Hindi siya sigurado kung ang damdamin ni Jae-ha para sa kanya ay tapat o hindi. Bigla, may mensahe siyang ipinadala. Ito ay isang paumanhin sa paggamit ng kanyang larawan bilang wallpaper sa telepono nang walang pahintulot. Gayunpaman, ang iyong imahe ay laging nasa puso ko. Sa sandaling ito, maingat na naghanda si Jae-ha para sa hapunan. Masigasig siyang nagsanay kasama ang mga tauhan sa mansyon. Ngunit hindi niya inaasahan na si Kang Seo ang pumasok pagdating ng oras. Nagtatakang hinanap ni Jae-ha si Hang-a. Ngunit natanggap lamang niya ang mensahe na ayaw na siyang makita dahil naniniwala siyang ito ay isang engagement na walang pag-ibig. Mananatili lang siya rito ayon sa schedule at pagkatapos ay babalik sa North Korea. Lubos na nagulat si Jae-ha nang matanggap ang balitang ito. Naisip niya na ang pagtanggi ni Hang-a ay umuyurak sa pagmamalaki ng South Korea. Kaya nagpasya siyang kailangan niyang lupigin siya at pagkatapos ay magpapaalam.
upang maramdaman niya ang sakit at mabuhay ng mag-isa hanggang sa tumanda siya. Samantala, nagpunta si Eun Shikyung upang manood ng performance ni Jishin. Pagkatapos ng palabas, ipinadala niya ang kanyang mga tauhan upang hilahin siya papasok. Nakita niyang may hawak siyang telepono ng prinsesa, kaya nilapitan niya ito, pinigilan at nagtanong. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpalit si Jishin ng damit at pumasok sa silid. Tumayo ang mga gwardiya at nagbigay pugay. Nakita niya ang name tag na nakasulat na si Eun Shikyung ay ang kapitan ng Royal Guard. Kaya, sinaway si Eun Shikyung dahil sa paghusga sa kanya batay sa kanyang hitsura. Ngunit bilang isang prinsesa, kailangan kong magkaroon ng dignidad. Talagang pinasaya mo ako. Kinabukasan, nagtaka si Hang-a at nagtanong sa waiter tungkol kay Jae-ha. Nalaman niya na hiwalay nakakain ang prinsipe sa ibang silid. Pinayuhan siya ni Kang Seo na kumain ng mag-isa ng komportable. Kaya, si Hang-a lang ang nakaupo at kumakain ng mag-isa, umaga, tanghali, hapon at gabi. Nagdulot ito ng matinding kalungkutan sa kanya. Sa sandaling ito, ipinaalam ng Secretary General sa hari na si Bonggu ay nakarating sa Seoul Airport ngayon. Nang lumabas si Bonggu, nakita niya ang Royal Secretary General. Ipinasa niya ang mensahe ng hari na humihiling kay Bonggu na umalis sa South Korea. Nagdulot ito ng galit sa kanya at sumigaw siya ng malakas. Bigla, lumitaw ang maraming royal guards. Nagbanta siya, marahil ay gusto ng royal family ng South Korea na makita ang tunay kong magic. Pagkatapos ay bumalik siya sa loob ng inis. Pagdating ng gabi, tumayo si Hang-a sa labas at tumingin sa silid ni Jae-ha. Lumapit si Kang Seo at nagtanong kung bakit hindi siya natutulog. Dahil gusto kong maglakad-lakad sandali. Hindi mo ba pinapanood ang music show na ipinapalabas ngayon? Dali-daling tumakbo si Kang Seo pabalik sa kanyang silid. Dito, malungkot na bumalik si Hang-a nang makarinig siya ng tunog ng piano. Kaya nag-usisa siyang tingnan at nakita si Jae-ha na tumutugtog ng piano ng mag-isa. Nang makita siya, inanyayahan niya itong umupo at tumugtog ng piano kasama niya. Kaya, lumapit si Hang-a at umupo, pinindot ang mga key kasama niya. Sinamantala ang pagkakataon, lumapit si Jae-ha upang halikan si Hang-a. Ngunit bigla siyang tumayo, humingi ng paumanhin at umalis. Pagbalik sa kanyang silid, tumawag siya, ngunit hindi siya sumagot. Kinabukasan, binigyan ni Jae-ha si Jongki ng isang pinagsama-samang video. Sinabi niya sa kanyang dalhin ito kay Hang-a. Nang matanggap niya ito, binuksan niya at pinanood. Ito ay mga larawan niya habang nagsasanay, na nagpaalala kay Hang-a ng nakaraan. Marami silang pinagdaanan na paghihirap. Umupo siyang mag-isa at nag-isip ng malalim. Bigla, nakita niya si Jae-ha na naglalakad ng mag-isa sa niebe. Hindi niya napigilan ang kanyang damdamin at tumakbo upang yakapin siya. Sa sandaling iyon, mahigpit din siyang yakap ni Jae-ha. Kinabukasan, tumakbo si Jongki upang batiin ang prinsipe sa matagumpay na pananakop kay Hang-a. Ngunit nagdulot ito ng pag-aalala kay Jae-ha. Gayunpaman, nakipagkita pa rin siya kay Hang-a. Hiniling niya sa kanyang samahan siya sa press conference upang pag-usapan ang tungkol sa pagkansela ng engagement. Gayunpaman, nagbago ang isip ni Hang-a at gusto niyang maging engaged sa kanya. Bagamat nahaharap sa kahirapan ngayon ang North at South Korea. Basta nagkakaisa tayo, wala tayong dapat katakutan. Hinihiling ko sa iyong samahan akong harapin ito ng matapang at huwag mag-alala. Ngunit nagalit si Jae-ha at sumigaw. Nabaliw na ba ako para pakasalan ka? Lahat ng ito ay isang dula na binuo ko. Kaya sinusubukan kong tapusin ito sa isang magandang paraan, upang hindi makagawa ng malubhang epekto sa relasyon sa pagitan ng Korea. Pagkatapos noon, sumakay silang dalawa sa eroplano patungo sa press conference. Bago lumabas, pinaalalahanan siya ni Jae-ha na hindi na kailangang magsalita. Umiti ka lang, aayusin ng tagapagsalita ang lahat. Kahit na mahal kita, napakahirap lampasan ang pader ng hangganan. Nang lumitaw ang dalawa sa harap ng mga reporter, sinabi ni Jae-ha na siya muna ang magsasalita. Gayunpaman, inagaw ni Hang-a ang pagsasalita. Sinabi niya, mahal kita at idineklara na magiging engaged siya sa kanya. Nagdulot ito ng ingay sa buong bulwagan. Agad na tumawag ang kanyang ama sa royal family. Samantala, tulala lang si Jae-ha na nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung paano magsalita ngayon na sinabi na iyon ni Hang-a. Alam ni Jae-ha na naging seryoso ang sitwasyon. Kung hindi siya sasang-ayon, ang relasyon sa pagitan ng North at South Korea ay magkakaproblema. At kung sasang-ayon siya, haharapin niya ang matinding reaksyon ng mga tao sa loob ng bansa. Kaya nagkwento siya tungkol sa mga bulaklak na naging dahilan upang hindi malinaw sa sinuman kung ano ang gusto niyang sabihin. Pagkatapos, pinanood nilang magkapatid ang broadcast. Nagtanong si Jishin, ano ang sinabi mo? Anong nangyayari? Yumuko lang si Jae-ha at bumuntong hininga. Pagkatapos ng ilang sandali, pumunta siya sa silid ni Hang-a. Ipinakilala ang sarili bilang si Jishin, ang nakababatang kapatid ni Jae-ha. Gusto kong malaman kung anong nangyari sa Jeju Island. Samantala, sa North Korea, labis na nag-alala ang ama ni Hang-a para sa kanyang anak na babae. Kaya tumawag siya at hiniling na maghanda ng kotse upang pumunta sa South Korea. Agad na nakatanggap ng balita ang Secretary General na darating si Kim Nam-il. Dahil nagagalit siya tungkol sa kanyang anak na babae, inimbitahan siya ng Secretary General bukas, ngunit sinabi niya na darating siya sa loob ng 3 oras. Nang oras na iyon, dumating si Jae-ha sa silid ni Hang-a at nakita ang kanyang nakababatang kapatid. Tumingin sa paligid, hindi niya nakita si Hang-a. Nagtanong siya, ano ang ginawa mo sa Jeju? Bakit mo ginagawang biro ang damdamin ng ibang tao? Nang ginawa mo ang dula, hindi mo ba naisip ang kahirapan sa pagbitiw? Umiyak siya ng husto. Lahat iyon ay dahil hinalina ni Eun Shikyung si Hang-a. Ninisyan pa niya ito sa harapan mo. Samantalang ikaw ay isang prinsipe at ka-roommate niya.
Pero nagawa niyang mas magustuhan si Yoon Sik Yung kaysa sa iyo, kaya para kang mababaliw. Kaya nagplano kang paibigin siya bago ka magpahayag ng pagpapawalang bisa ng kasunduan. Sabihin mo sa akin ang iniisip mo. Gusto mo ba ako? Kung gusto mo, ano ngayon? Ang taong umiibig sa isang babaeng tagahilagang Korea ay nasa bingit pa ng hiwalayan. Samantala, ako ay isang prinsipe na umibig sa isang babaeng tagahilagang Korea. Kailangan kong aminin na nang makipagkita ako sa prinsipe ng Timog Korea, sinubukan kong maging kalmado. Kahit hindi ko alam kung ano ang kasalukuyang relasyon ng Timog at Hilaga. Pero isagawa natin ang kasunduan sa kasal ayon sa plano. Pagkatapos ay maghihiwalay tayo. Kung ganoon, hindi ka na makakapag-asawa sa buong buhay mo. Mag-aaral ako sa ibang bansa at maghahanap ng dayuhang lalaki na mapapangasawa. Ngayon magkamaya na tayo sa huling pagkakataon para maghiwalay. Ngunit hindi nakipagkamay si Jae-ha at sa halip ay gusto niyang uminom sila ng malasing para magpaalam. Kaya nagsimula silang maglabas ng alak at uminom hanggang sa sila ay malasing. Dito nagtanong ang hari sa chief secretary kung nag-aalala si Jae-ha. Pero wala siyang sinabi sa akin. Biglang nakatanggap ng balita ang hari na si Kim Nami, vice-direktor ng Departamento ng Harapan ng Hilagang Korea, ay papunta. Sa oras na iyon naroon siya sa hangganan. Inihatid siya ng karavan ng sasakyan patungo sa palasyo ng hari. Nakipagkita sa hari at tinanong kung nasaan ang prinsipe. Sa oras na iyon, pareho silang lasing na lasing. Nang makita siyang tumungo-tungo, sinenyasan siya ni Jae-ha na sumandal sa balikat niya. Ngunit tumanggi si Hang-a. Hinila niya ito palapit sa kanya at hinalikan. Naghahalikan silang dalawa nang biglang dumating ang hari at ang ama niya. Kaya pareho silang nahiya. Nakipagkita ang ama ni Hang-a sa prinsipe ng sarilinan. Tinanong niya kung gusto niya ba ang anak niya o ito ay biro lang. Nautal na sinabi ni Jae-ha na medyo marami siyang nainom. Kaya nagalit ang ama at aalis na sana nang yakapin ni Jae-ha ang binti nito at pinigilan. Samantala, nakipagkita ang hari kay Hang-a at nagpasalamat sa pagkakagusto niya kay Jae-ha. At humingi rin ng paumanhin dahil kay Jae-ha ay nagkaroon siya ng mahirap na panahon. Gayunpaman kapag nagpakasal na silang dalawa ay mas magiging mahirap pa. Kinabukasan, formal na inihayag ng pamilya ng hari ang tungkol sa kasunduan sa kasal. Sa pagitan ng prinsipe ng Timog Korea at Kim Hang-a ng Hilagang Korea. Sa labas ay inilimbag ang larawan nilang dalawa at ibinebenta sa lahat ng dako. Matapos dumaan sa edukasyon ng hari, nagkaroon din ng nasyonalidad ng Timog Korea si Hang-a. Sa sandaling ito, dumating ang ama ni Hang-a para makipagkita sa prinsipe. Sinabi ng prinsipe na ang anak niya ay nasa loob. Gayunpaman, lumuhod siya sa harap ng prinsipe, kaya nag-alala ang prinsipe at pinauwi ang mga gwardya. Prinsipe, hindi ako gaanong nakakaalam tungkol sa mga seremonya sa Timog Korea. Hindi ko rin alam kung tama bang tawagin kitang manugang. Pero si Hang-a ay isang kawawang bata. Nawalan siya ng ina kaagad pagkapanganak sa kanya. Kaya lumaki siya ng walang pagtuturo mula sa ina. Dahil dito magkakaroon ng maraming pagkakamali. Umaasa akong paalalahanan siya ng mahinahon ng prinsipe. Pagkatapos ipagkatiwala ang anak niya, umalis siya sa palasyo at bumalik sa Hilagang Korea. At nagpadala pa ng mensahe na simula ngayon, isa na siyang taga-Timog Korea. Tiningnan ni Hang-a ang kanyang ama at nahihiyang nagpaumanhin. Kinabukasan, umupo siya sa mesa para kumain kasama ang pamilya ni Jae-ha. Nagtanong ang ina tungkol sa family registration book at nalaman na walang ganoon sa Hilagang Korea. Kaya inasar siya ni Jae-ha at galit siyang tumitig dito. Nakita ni Jae-ha na tila natatakot ang ina, kaya nagtanong siya. Nautal na sinabi ng ina, bakit naman ako matatakot sa manugang ko? Nagkomento pa si Hang-a na maganda ang biyenan niya para sa edad nito. Pagkatapos ay tinanong kung paano niya nakuha ang ganoong kutis, na ikinatuwa ng lahat. Pagkatapos nito, nakatanggap siya ng isang savings passbook at ipinaliwanag sa kanya ang tungkol sa buwan ng sweldo na tatanggapin niya. Ang pera sa account ay lalago ng may mataas na interes. Nagtataka si Hang-a kung ano ang interes at ipinaliwanag ito ng detalyado ng empleyado. Binigyan din siya ng cash sa iba't ibang denominasyon. Maingat na isinulat ni Hang-a sa kanyang notebook nang biglang pumasok ang biyenan niya para kausapin siya. Pinuri niya ang kasipagan ni Hang-a sa pag-aaral dahil mahirap talaga dahil sa maraming pagkakaiba ng Hilagang Korea at Timog Korea. Manahimik muna hanggang sa malaman ang lahat. Nang gabing iyon, nakikipag-inuman si Jae-shin kasama ang kanyang kaibigan. Dahil tumayo na ang gwardya, nagpaalam si Jae-shin na aalis na. Paglabas, hinamon niya si Shik-yung na tumakbo kasama niya. Naunahan ni Jae-shin si Shik-yung pero sa huli si Shik-yung pa rin ang nanalo. Pagkatapos, umupo silang dalawa para magpahinga. Nang makita ang mga bituin, sinabi ni Jae-shin na manalangin sila. Ngunit sinabi ni Shik-yung na hindi siya mapamahiin. Nang utusan niya, nagawa niyang sumunod. Ngunit nagbukas siya ng mata at palihim na tiningnan siya. Nagbukas ng mata si Jae-shin, tumingin sa kanya at tumawa ng malakas. Tinanong niya ang prinsesa kung ano ang pinakaasam-asam niya. Umaasa ako na ang album na ilalabas ko sa pagkakataong ito ay magiging maayos. Samantalang ako ay isang sundalo na umaasa lamang sa kapayapaan ng bansa. Ngunit may mga tao pa ring naglalait sa amin at tinatawag kaming mga hangal. Naantig si Jae-shin kaya gusto niyang kantahan siya ng isang kanta. Nakinig si Shik-yung habang ang mga mata niya ay puno ng pagmamahal. Kinabukasan, nakatanggap ang palasyo ng hari ng malaking donasyon. Nagpasalamat ang chief secretary sa kabutihang loob ni John Mayer sa kultura ng Timog Korea. Nagtanong siya kung nagbabakasyon ba ang hari. Malamang na napakagandang lugar iyon. Alam ba niya kung saan iyon?
Patawad, ngunit ang impormasyong iyon ay lubos na kumpidensyal. Nagtatanong lang ako para malaman kung saan ako pupunta sa Timog Korea para sa aking bakasyon. Naiintindihan ko, ngunit hindi ko maaaring ibunyag ang sikretong iyon. Pagbalik sa opisina, binuksan niya ang gift box para tingnan ang litrato. Pagkatapos ay tumawag siya kay John Mayer para magpasalamat sa regalo, ngunit hindi niya ito matatanggap. Ipinaliwanag ni John Mayer na iyon ay regalo lamang sa pagitan ng mga kaibigan. Dahil gusto ko talaga ang kultura ng Timog Korea, gusto kong maging magkaibigan tayo. Iyon din ang dahilan kung bakit ako nag-donate sa pamilya ng hari.